from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Your news, our station. Service, commitment, and dedications. From the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Giving you the most in the hottest news for today. Tayo ay magdasal sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Orasyo Imperata, panalangin para ipag-adya sa mga kalamidad. Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha, kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming pagkakasala sa iyo at sa sangnilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Inihiling namin na kami kasama ang aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian ay ipag-adya sa banta ng mga kalamidad. Likas man o kagagawa ng tao, iniluluhod naming gawin kaming mapanagutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan sa pangalan ni Jesus. Amen. Nostra Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong mga pangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog kasahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin kay mapahamak at walang darasal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay, kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas.
Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpientes at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao ko'y kikilantin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Ito ang Angel Broadcasting Online streaming services na mapapakinggan saan mang sulok ng mundo at naghahatid ng bagong balita at tamang impormasyon sa internet broadcasting. Angel Broadcasting Online streaming services. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Your news, our station. Service, commitment, and dedications. From the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Giving you the most in the hottest news for today. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Your news, our station. Ihahatid na ang Angel Balita Patrol Afternoon Edition na nangunguna sa balita sa hapong ito. Police Report, Hospital Report, Market Report, City Hall Update, Capitol Update, Weather Updates. At ngayon, narito na ang inyong anchorman. Mayong hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa tanan usab mga naka-view sa to ang Facebook live streaming. Kanyang tanan mabugnaon nga kahaponon. Yung usab diri sa gawa sa nasod atong pagpangumusta usab ngadto sa mga buhing bayani nga mga overseas sa Filipino workers. Yung usab sa nasod sa Aman, Jordan. Si mga Rick Balibria family. And also to Ma'am Gina Balibria sa iyang kupas nga pagsuporta aron magmabulukon, magmasadya ang pagsaulog sa plemerong anibersaryo sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Natukod kini mga kahigala, mga ka-angel, taliwala sa pandemya. Mismo sa pandemic mga ka-angel, lockdown ang pipila usab ang mga area mga ka-angel apan nagpabilin. Padayon usab kita sa pagproseso sa tuang mga kahimanan, pagproseso sa tong mga legal nga mga dokumento ay natukod. Kining giingon nga Angel Broadcasting Online Streaming Services. Sa ngalan sa kanatibok ang persa sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Ako yung tagapagbalita mga ka-angel. Ako si Angel Patrol numero 1. Raya na si Ricol Molo uban usab sa kuang pikas nawak kauban. Si Angel Rosdia nga to ang program in charge dito ni ining istasyon. Uban usab ni Angel tutong samba sa utang Chief of Reporters sa Angel sa Chief of Reporters sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Sa atong Chief of Reporters sa Angel Eye Reporters mata ng bayan. Si Angel numero 14, Angel Aya na Philip Zia. Manusab sa tuang tighatod og mga bagong mga balita. Si Angel Sean Solugan. Ato ang balita mga kahigala, mga ka-angel, makita usab diya sa babantalaan. Inaagi lang diya sa bintabirada sa newspaper. Sa mga 80 ka barangay nga nahisakop diri sa tuang dakbayan sa Cagayan de Oro. Kanyong tanan mabugnaon nga kahaponon o salamat
Aduna na kita ya bag-o nga lideres nga napili diri sa tong dakbayan sa Cagayan de Oro mga ka-angel. Mga ka-angel, dili lang kini siya bag-o nga leaders kundi karaan na kini siya nga politika. Kanhi representante kini sa first district si Rolando Clarix Oy ang mga ka-angel. Dili kini siya bag-o ha. Itong bag-unta katunta si Vic Flores. Ojo ko giingon nga bag-o nga unaganay pagka mayor diri sa tuang dakbayan sa Cagayan de Oro. Manusab sa 23 ka lungsod sa probinsya sa Misamis Oriental. Duha ka mga component city hinguog og ang El Salvador City. Adlaw karon nga Biyernes sa 13, Friday the 13th at the same time kapistahan sa Our Lady of Fatima. Pipiesta diri usab sa Kamamanan. Pista karon mga ka-angel diri sa Kamamanan sa Our Lady of Fatima Parish. Usab pagpasalamat ngadto kang Honorable Kagawad Alan Magsayo, Honorable Kagawad Romeo Bacaro og Tablon Barangay Chairman. Belekid suaw sa uban sa iya nga pinalanggang inahan nga si Mama Nora Ausa mga kahigala mga ka-angel. Live kita mga ka-angel sa Facebook. Pinagi lang sa pag-search sa Angel Broadcasting Online. Diha sa tagsa-tagsa ka mga cellphone ninyo. I-search lang sa Facebook ang Angel Broadcasting Online. Makita ninyo diha mga ka-angel nga to ang official nga page. Nasa kita naka-broadcast na mga ka-angel diri sa Door 4, Pedro Tarok Pactol Building, Tablon, Cagayan de Oro City. Sa dili pa mga ka-angel ato usab pagpanibasab ngadto sa tuang televiewers. Manusab ni Adriano Baya mayong hapon mga ka-angel. Hey sir, kumusta naman ka na imong tubig diha sa ban? Doon na bay agas? Hapon mga ka-angel, naghatag mensahe si Adriano Baya. Shout out daw. Dire sa iyang boarding house walay agas, Ginoo ka. Mas mayo pa walay kuryente kumpara walay tubig. Gamit so kay mga ka-angel ang tubig sa to ang pang-adlaw nga panginabuhi. Kay direta mga ka-angel sa to ang mga nagbagang balita. Sa to ang balitang lokal, janitor huli sa bypass operation. Samtang sa kaduhang balitang lokal diri sa dakbayan sa Cagayan de Oro, agarang aksyon ng Kokpo umantong sa pagkakaaresto sa mga suspek sa pamamaril. Sa balitang national, 20 pesos na kilo ng bigas. Posible daw, sabi ng Agri Group. Wala imposible mga ka-angel kung buhaton kini sa tong gobyerno. Sab sa kaduhang balitang National Department of Energy, siniguro na walang power shortage hanggang maiprokrama ang mga nanalo sa halalan 2022. Sa balitang international, 17 terorista patay sa bakbakan ng security forces sa Somali. UN na sinimulan ang investigasyon sa mga nagaganap na human rights abuse sa bansang Ukraine. Ayaw na dito imbestigahe, kaklaro naman ninyo na hitabo. Gi-atake ang bansang Ukraine sa Russia. Sa ba ninyo kinahanglan nga investigasyon, kaklaro naman. Kaya yung United Nations mga ka-angel. Doda kay sa usgap tani ini. Bansa balitang OFW, BBM Sara wagi sa maraming bansa sa Europa. Sa balitang paugnot sa kusog, balitang sports, Regles umabot sa 39 points ang kalamangan ng tambakan ang Warriors sa Game 5.
Abang sa football star Lionel Messi nanguna sa highest paid athlete ng Forbes. Espesyal na balita, Peking doktor sa Venezuela inaresto dahil stick ng lollipop ang ginagamit sa contraceptive implant sa kanyang mga pasyente. Balitang showbiz, Aura Briguela may patutsada sa singer-rapper na si Costa Clee, mga ka-angel. O ka na mga ka-angel, ang ito ang mga headlines, ito ang mga balitang lokal. Standby mga ka-angel, kaya ito sa ilabay sa Pikes Lawak alang sa mga dugang mga detalye. Ang Sabal General Hospital nagkinahanglan karon og mga aplikante alang ning mosunod nga bakanteng posisyon: IT staff and property custodian, registered nurse, registered medical technologist. Sa mga interesadong ma-apply, mahimong moduso sa ilang resume o application letter sa Sabal Hospital Human Resource Manager nga nahimutang sa 292 Don Apolinar Ville Street, Cagayan de Oro City. Kumusta, OFW? Palatuntunang alay natin sa ating mga kababayang nasa labas ng bansa. Kumusta, OFW? Asama sina Mon Carcalias at Jima Rayos Ubasa. Sinong mapalad? Sino ang kaawa-awa? Kami bang halos ng buhay ay ialay sa bansa? Bagong bayani ng sandata ay luha. Dong, kalayo na ba kayo sa atong biyahe, oy? Unsa ning dapita nga gigutom naman ko? Wala man tay nakita nga kan-anan dire. Abot lagi day, dili man pud ko suito diring dapita. Mangita tag makanan ug mapahulayan. Kapoy na pud ko sa atong biyahe oy. Aw dong, nahinomdom na di ay ko. Matod sa akong amiga, aniya din hinaymutang ang Chili's Restaurant and Food Bar. Lamian daw ang ilang mga pagkaon dinhi. Sige day. Naitaw nagbaklay oh. Uy, si Lolo man di ay na. Atong hunungan, atong pangutanon. Mayong udtulo, asa ganito ang Chili's Restaurant? Ang Chili's Restaurant and Food Park na inamutang sa may Zone 1 Kiliog, Bukidnon. Nagabaligya kani sa mga lamiang pagkaon. Ayon na mong paglangan, adto na sa Chili's Restaurant and Food Park. Sige lo, muabto na mi kay gutom na kayo. Salamat kayo, Lo. Sige, pag ayaw-ayaw mo sa inyong lakaw. Gusto mo mong lugar nga pinaka-nindot aprisko nga mga hangin ang inyong maginhawa og nindot nga mga palibot? Ari na ta sa Chili's Restaurant. Mudawat sila sa bisan unsang okasyon sama sa family gatherings, reunion, venue para sa kasal, bunyag, anniversary, party ug panatigom. Insakto sab kini para sa bisan kinsa nga adunay problema sa mental sama sa stress o bisan unsa pa nga mga gibutang nga gipanghuna-huna. Ang Chili's Restaurant swak sa lugar para sa meditation ug makarelax gayon. Ang inyong hunahuna walay disturbo, gawas lang sa kasika sa hangin ug langgam ang inyong madunggan. Gawas ni ana, ano na sila horseback riding nga tag 200 sa matag tulo ka tuyok niini ug ano na pud sila photoshoot tag 2,500 sa 5 ka oras. Nahimutang kini sa Zone 1 Kiliog, Alibo na Bukidnon. Open sila sa matag adlaw mga ka-angel sugod sa alas 8 sa butang hangtod sa alas 8 sa gabi. Ang Chili's Restaurant mudawat og bisan unsa nga mga accommodation. Para sa mga reservation and accommodation, pag-message lang sa ilang official nga Facebook page account, ang Chili's Restaurant. Unsa pa niyo gipabot ang mga ka-angel, adto na ta sa Chili's Restaurant and Food Park sa Kiliog, Zone 1 Kiliog, Alibo na Bukidnon. Lamia uy! Alang sa lamian nga merienda sa imong pamilya, apoy sa resipi ang tubag. Sila magluto sama sa puto cheese, maha sa pinsapin, chicken lumpiang Shanghai with cheese. Alang sa imong order, bisitay si Miss Apple Ubasa Black sa Zone 5 Bugu, Cagayan de Oro or text or call 0955-9821-369.
Tanang masugid nga tigpaminaw sa Angel Broadcasting sa Cagayan de Oro City. Mayong adlaw sa inyo ug salamat sa inyong kanunay nga suporta sa Philippine Army. Nagkinanglan kabag sticker design sa imong sakyanan, car tent o windshield replacement. Dinya Art Sticker Design ang tubag niana tungod eksperto sila sa maong serbisyo. Mga moms, narito na ang programang tatalakay at magbabahagi ng mga karanasan sa loob ng tahanan. Mommy at Home, kasama ang dalawang maming walang kinakatakutang trabaho sa loob ng tahanan. Si Angel, Mommy Jim at Angel, Mommy Lynn. Dito lang sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Samahan natin sila, mga mami. We would like to thank the following major sponsor: Honorable Councilor Alan Magsayo, Tablon, Barangay Councilor and Family, and Honorable Councilor Romeo Bacaro, Tablon, Barangay Councilor and Family. Okay, pananta mga ka-Angel diri sa itong programang Angel News Patrol Afternoon Edition. Diri ta sa unang balitang lokal mga ka-Angel. Sa balitang lokal, huli sa inyulunsad ang Joint Bypass Operation. Sa pinangunahan sa Valencia City PNP ang isang drug suspect sa produkdo sa Patag Barangay Maguntaas sa Valencia City, Bukidnon. Kinikilala ang suspect na si Girolad Borja, 26, binata, janitor at residente sa nabanggit na lugar. Nabilhan ang suspect na isang maliit na sachet na suspected shabu na abot sa 500 pesos. Isa pang sachet na suspected shabu ang nakumpiska at isang Samsung cellular phone. Itinado kayo ang suspect sa Valencia City PNP para sa tumang disposisyon. Ato sa kanabato ng report mga ka-Angel gikan Ninja Patrol numero 7 Angel Jima Rayos. Umirik daw gi-question sa legal counsel ni Congressman Uy sa Zamboanga kalabot sa pagproklamar ni Uy isip kongresista. Kinsa kini nga Uy mga ka-Angel ato kining dawaton ang hingpit nga mga detalye gikan Ninja Patrol numero 7 Angel Jima Rayos. Angel Jim sa imong mga balita kamen. Naghangyo og daling tubag ang kampo ni Presumptive Congressman Roberto Pinpin A. Jr. Uban ang iyong legal team gikan sa Commission on Election Committee tungod sa pagsuspindi sa nila sa iyang proklamasyon bilang isang kongresista sa 1st District sa Zamboanga del Norte. Naibawaan ni A. nga wala gipadayon ni Provincial Election Supervisor Attorney Bonnie Tabangkura adan sa Chair of the Provincial Board of Canvassers PBOC ang proklamasyon sa iya tungod kay Jim? Yes, padayon. Yes, okay, padayon. Sorry kayo, Angel Ryan. Labad ko akong mata. Sige, padayon. Isa? Okay, sige. Ako maklaro? Ang proklamasyon sa iya tungod may kandidato sa Committee Chairman sa idamin matay, dili lagi lang sa akong mata, sir. Sorry kayo, sir.
Okay, sige. Ano lang, final report. Masala na. Ha? Final report na lang. Akin si Patrol number Baby G. Maray sa basa sa Angel Broadcasting News Online. Okay, daghang salamat Angel Patrol numero 9. Jima Rayo Subasa mga ka-Angel. Dunay aberya sa iyang mata mga ka-Angel muna. Pasensya na nga wala kay sakto siya maka-report. Wala kayo niya madetalyig sakto ang report mga ka-Angel sa rason ano na siya ay problema ang iyang antipara o ayang mata. Nato na lang gipa-shortcut ang mga ka-Angel. Dirita sa ikaduhang balitang lokal. Sa Cagayan de Oro City, agad na nahuli ang mga tauhan ng Police Station 4, Cagayan de Oro City Police Office, ang mga suspek sa pamamaril kay Jimar Pastrano, 27, residente sa St. Paul, Puntod, Cagayan de Oro. Sa Zayas Landfield, Carmen, Cagayan de Oro City, tinamaan ng bala sa dibdib at mukha si Pastrano na agad namang naisugod sa J.R. Borja General Hospital. Ayon kay Police Colonel Aaron Mandia, hepe ng Cagayan de Oro City Police Office, agad niyang pinag-utos sa Police Station 4 ang isang coordinated hata pursu sa City Investigation Unit at City Mobile Force Company para mahuli ang mga sospek. Naaresto ang mga sospek na sina Jose Paragoya, 50 anyos, na recover sa kanyang posisyon ang isang unit na improvised shotgun kung sumpak at may isang 12 na gauge live na ammunition at Rini Atubang, membro ng Pagani Tribal Forces. Kasamantala, nanirahan sa Landfill Zayas Upper Carmen sa Cagayan de Oro City. Kasamang naaresto ay sina Aljon Pauran, 34, may asawa, Rico Rionedo, 18, Joben Dagsangan, 18, at Henry Habla, 71 anyos, na pawang pansamantalang nanirinahan sa Landfield Upper Zayas Carmen, Cagayan de Oro City. Nakuha sa mga sospek ng samot-saring mahabang patalim. Naharap ang mga sospitsado sa paglabag sa Comelec gun ban at kasong obstruction of justice. Oras karon ng mga ka-Angel, 19 minuto sa nakalipas ang alas 4 sa hapon. Ato sa kadawato ng report karon ng mga ka-Angel gikan ni Angel Patrol numero 7, Angel Moncarcalias, sa iyang balita. Comelec mo pahigayon og special election sa Shanghai. Unsa ka mo ni Shanghai, daso di sa China or pipila ka mga daso diri sa ato ang dakbay diri sa ato ang nasod sa Pilipinas mga ka-Angel. Atong dawaton ng report gikan ni Angel Patrol numero 7, Angel Mon Carcalias. Angel Mon, sa imong mga balita, kamen. Angel Mon? Okay mga ka-Angel, adunay aberya. Samtang ato pang gi-connect kay naputo lang ninya. Wala. Sige. Atong balik-balikan otro mga ka-Angel ang report gikan ni Angel Mon Carcalias. Angel Mon, alang sa imong balita, kamen. Sige. Okay, Mon. Bira. Wala. Okay, pasensya sa mga ka-Angel. Kaya donay aberya ang koneksyon kay nanukad man ko sa lungsod sa Alubihid. Donay pagka-aberya sa iyang signal dito sa maong area. Panasab kita dire sa balitang nasyonal mga ka-Angel. Naniwala ang ilang agricultural group na may posibilidad na mangyari ang mungkahi ni Presumptive President Bongbong Marcos Jr. na kayang bumaba pa sa 20 ang kada kilo ng bigas. Sinabi ni Philippine Confederation of Grains Association Chairperson Juji Ko na mangyari lamang ito kapag magbigay ng subsidiya ang gobyerno.
Dapat lamang na ang mga bigas mula sa National Food Authority ang ibinta sa ganoong presyo. Kahit aniya, mag-angkat pa tayo aniya sa mga bansa gaya ng Thailand, Vietnam, Cambodia at Myanmar ay hindi matutupad ang nasasabing mababang presyo. Kapag walang subsidiya ang gobyerno, ay tiyak na magrereklamo ang maraming mga magsasaka dahil sa mataas na kanilang ginastos sa pagtatanim ng palay. Oras karon na mga ka-angel. 22 minutos na nakalipas ang alas 4 sa hapon. Ato sa kadawaton karon mga ka-angel, atong tanawon kung okay na ba ang iyang kahimanan ni Angel Mon dito sa lungsod sa Lubid. Atong dawaton Angel Mon, alang sa imong mga balita, kamin. Angel Mon? Okay. Wala gapon mga ka Angel Mon. Okay. Wala mga ka-angel, wala kasulod kay ang signal. Okay. Okay. Banayon sa ta mga ka-angel diri sa to ang balitang national mga ka-angel. Oras karon mga ka-angel 23 minutos sa nakalipas ang alas 4 sa hapon. Dirita sa laing balitang national, tiniyak ng Department of Energy na patuloy itong makipag-ugnayan sa mga electric provider sa bansa hanggat hindi pa natatapos ang canvassing ng Commission on Election kung COMELEC. Ayon kay Energy Undersecretary Gerardo Ergeyzac Jr., kanila gagampanan ang mga tungkulin para sa halalan hanggang sa may proklama ng COMELEC ang mga nanalo sa kakatapos lamang ng eleksyon noong Mayo 9. Balitang international, 17 terorista patay sa bakbakan ng security forces sa Somali. Patay matapos makapagbakbakan sa security forces ang 17 ka mga terorista sa Southern Regional Somali. Nabatid na ang mga militanteng Al-Shabaab ay hindi sumasang-ayon sa patuloy na proseso ng pagpapatuloy na electoral dahilan para magsagawa ng serye ang mga pag-atake upang guluhin ang proseso ng electoral o voting system. Ayon sa Somalia National Army kon SNA, mayroon pang siyam na Al-Shabaab terrorist ang nakatakas matapos nilang salakayin ang hideout sa southern southwestern states. Sa ngayon patuloy pang pag-imbestiga sa mga otoridad hinggil sa naganap na bakbakan. Balitang international mga ka-angel, nagpasya ang United Nations at saka Human Rights Council na magsasagawa ng investigasyon sa alegasyon ng pag-aabuso sa mga sundalo ng Russia sa bansang Ukraine. Ito ay matapos na ibinahagi ni Ukrainian Deputy Foreign Ministers Emine Japabrova sa emergency session sa Geneva ng UN Human Rights Council ang mga nagaganap na pag-aabuso sa karapatang pantao sa kanilang mga sundalo sa Russia. Nauna rin ito bumisita ang kinatawan ng UN sa Ukraine at na discovery ang bangkay ng mahigit 1,000 sibilyan sa Kiev region na pinaniwala ang biktima sa summary execution. Oras karon 25 minutos na nakalipas ang alas 4 sa hapon mga ka-angel. Balitang OFWs, ilang minuto bago ang pagsasara ng butuhan sa bansang United Kingdom, humabol ang maraming botante sa Philippine Embassy para kunin ang kanilang baluta. Masaya ang mga nakahabol at binigyan ng pagkakataong makabuto para sa halalan ngayong taon. Matapos naman ang magdamagang ballot feeding, counting at canvassing. Rinoklamar nitong Martes kahapon sa Consul General Nineta Rodriguez ang pinal na resulta sa botohan ng bansang Ukraine at Ireland. Panalo ang tambalang Bongbong Marcos at Sara Duterte. Nakuha ni Marcos ang 8,886 votes o 55.7%
habang may 5,573 ka votes naman kay VP Vice President Leni Robredo. Umabot naman ng 9,489 o 59.878% ang bumoto kay Duterte bilang Vice Presidente. Sa electoral race naman, nanguna si Loren Ligarda. Sinundan ni Robin Padilla at pangatlo si Ches Escudero. Habang sa party list, pinakamarami ang bumoto sa AK na sa CIS na may 1,050. Nakapagtala ang imbahada ng 52.9% of voters. Turnout mula sa 30,785 registered voters. Mabot naman sa 16,068 ang bumoto ngayong eleksyon. Hiling ng BBM Sara Unit Team sa UK na tanggapin ang resulta ng halalan at ibigay ang suporta sa mga susunod na leader ng bansa. Dahil sa delay ng Philippine Consul General Barcelona, natagalan din ang bilangan sa embahada ng Madrid. Ayon sa Certificate of Canvas, 27 ang presinto na nasa ilalim ng embahada ng sakop nito ang PCG Barcelona. Sa kabuang bilang, aabot ng 27,721 ka mga botante o mahigit 45.29% voters sa turnout. Panalo si Marcos na score na 9,529 sa boto laban kay Leni sa score na 2,303 sa pagka-BC 9,588 ang boto kay Duterte na sinunda ni Pangilinan ng 1,787. Nauna naman sa senador sina Padilla at Ligarda at ang AK-CIS sa party list. Sa bansang Netherlands, halos maiyak dahil sa frustration at inis ang poll watcher sa supporter ni Leni Robredo sa Alicia Golabas na lumabas sa resulta sa bilang. Aniya natapos ang ilang halalang hindi siya bumoto. Tumaya siya ngayon. Inaalala niya ang mga kamag-anak at pamilya na naiwan sa Pilipinas sa danas umano na epekto kung hindi mapuputol ang korupsyon sa bansa, political patronage at malawakang disinformation. Pabor kaya President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang resulta sa overseas votings sa bansang Netherlands na nakuha ng 865 votes kumpara sa 649 votes ni Leni Robredo. Sa pagka-Vice President, nakuha ni Sara Duterte ng 914 votes, samantalang si Kiko Pangilinan ay 564 votes. Nanguna naman sa senatorial rate si Loren Ligarda at sinundan ni Robin Padilla at pumangatlo si Mark Villar. Sabi ni Ambassador Jose Eduardo Malaya, ang resulta sa Netherlands ay salamin umano na nasa Pilipinas kung marami man daw ang nadismaya sa resulta, huwag tumigil para tulungan ang iangat ang bansang Pilipinas. Sa bansang Belgium, panalo si Marcos Jr. at Sara Duterte. Nanguna rin ang BBM Sara tandem sa Luxembourg sa Europa. Ayon sa partial unofficial result ng COMELEC, noong Martes na gabi, panalo si Marcos na may 31,387 votes at si Robredo naman at 12,473 votes. Wagi rin si Duterte na may 32,101 votes. Sumunod si Pangilinan na may 10,021 votes. Top 3 senatorial naman si Robin Padilla, Loren Ligarda at Mark Villar, mga ka-angel. Oras karon mga ka-angel, 30 minutos na nakalipas ang alas 4 sa hapon. Sa itong pagbalik mga ka-angel, Grizzlies umabot sa 39 points ang kalamangan ng tambakan ang Warriors sa Game 5. Sa itong pagbalik, ang mga ka-angel kay manginabuhi sa ta ato sa ilabay sa pagkastawak alang sa mga dugang pahinomdom. Ang Sabal General Hospital nagkinahanglan karon og mga aplikante alang ning mosunod nga bakanteng posisyon: IT staff and property custodian, registered nurse, registered medical technologist. Sa mga interesadong ma-apply, mahimong moduso sa ilang resume o application letter sa Sabal Hospital Human Resource Manager nga nahimutang sa 292 Don Apolinar Ville Street, Cagayan de Oro City. Kumusta, OFW?
palatuntunang alay natin sa ating mga kababayang nasa labas ng bansa. Kumusta? OFW, asama sina Moncar Calyas at Jim Arayos Ubasa. Sinong mapalad? Sino ang kaawa-awa? Kami bang halos ng buhay ay ialay sa bansa? Bagong bayani ng sandata ay luha. Dong, kalayo na ba kayo sa atong biyahe oy? Unsa ning dapita nga gigutom naman ko? Wala man tay nakita nga kan-anan dire. Abot lagi day, dili man pud ko suitog diring dapita. Mangita tag makanan ug mapahulayan. Kapoy na pud ko sa atong biyahe oy. Aw dong, nahinomdom na di ay ko. Matod sa akong amiga, aniya din hinaymutang ang Chili's Restaurant and Food Bar. Lamian daw ang ilang mga pagkaon dinhi. Sige day. Naitaw nagbaklay oh. Uy, si Lolo man di ay na. Atong hunungan, atong pangutanon. Mayong udtulo, asa ganito ang Chili's Restaurant? Ang Chili's Restaurant and Food Park na inamutang sa may Zone 1 Kiliog, Bukidnon. Nagabaligya kani sa mga lamiang pagkaon. Ayon na mong paglangan, adto na sa Chili's Restaurant and Food Park. Sige lo, muabto na mi kay gutom na kayo. Salamat kayo lo. Sige, pag ayaw-ayaw mo sa inyong lakaw. Gusto mo lugar nga pinaka-nindot aprisko nga mga hangin ang inyong maginhawa og nindot nga mga palibot? Ari na ta sa Chili's Restaurant. Mudawat sila sa bisan unsang okasyon sama sa family gatherings, reunion, venue para sa kasal, bunyag, anniversary, party ug panatigom. Insakto sab kini para sa bisan kinsa nga adunay problema sa mental sama sa stress o bisan unsa pa nga mga gibutang nga gipanghuna-huna. Ang Chili's Restaurant swak sa lugar para sa meditation ug makarelax gayon. Ang inyong hunahuna walay disturbo, gawas lang sa kasika sa hangin ug langgam ang inyong madunggan. Gawas ni ana aduna sila horseback riding nga tag 200 sa matag tulo ka tuyok niini ug aduna pud sila photoshoot tag 2,500 sa 5 ka oras. Nahimutang kini sa Zone 1 Kiliog, Alibo na Bukidnon. Open sila sa matag adlaw mga ka-angel sugod sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 8 sa gabi. Ang Chili's Restaurant mudawat og bisan unsa nga mga accommodation. Para sa mga reservation and accommodation, pag-message lang sa ilang official nga Facebook page account ang Chili's Restaurant. Unsa pa niyo gipabot ang mga ka-angel, adto na ta sa Chili's Restaurant and Food Park sa Kiliog, Zone 1 Kiliog, Alibo na Bukidnon. Lami uy. Okay, dito mga ka-angel, ato sa nga dawato ng report gika ni Angel Patrol numero 9. Balik-balikan na to mga ka-angel. Si Angel Jim Arayos Ubasa kay kaganina medyo doon aberya ang iyang pananaw. Nya karon mga ka-angel kay okay, at least okay na ang iyang pananaw mga ka-angel. Ato sa dawato ng report be gika ni Angel Jim Arayos Ubasa nga kuan daw gikumilik daw gi-question sa legal counsel ni Congressman Oy sa Zamboanga kalabot sa pagproklama ni Oy isip kongresista. Okay, atong dawaton Angel Jim alang sa imong balita. Kamen. Naghangyo og galing tubag sa kampo ni Presumptive Congressman-elect Roberto Pintin Oy Jr. Iban ang legal team gikan sa Commission sa Elections Committee tungod sa pagsuspindi sa nila sa iyang proklamasyon bilang kongresista sa 1st District sa Zamboanga del Norte. Nahibaw-an nga wala gipadayon na Provincial Election Supervisor Attorney David Tabangkura Adansa, Chair of the Provincial Board of Canvassers CBOC, ang proklamasyon sa iya tungod na ay kamanduan sa Comelec Chairman sa Idamin Pangarungan adtong Merkulis, Mayo 11 sa gabi. Sa dito gikan sa partial o unofficial results adtong Hoybe sa buntag nga gipagtampo-tampo gikan sa 332 o 96.36% sa mga election return nga napresente. Nakitang si Oy ang nakita nga may 69,591 votes. Matod ni Atty. James Verde, Chief Legal Counsel, niya ikonbensido siyang walay basihan ang Comelec CBOC para iyang para babagan ang proklamasyon sa iyang kliyente. Tungod sa
Tungod kay naaprubahan na sa mga membro ang certificate of canvas of proclamation appeal na si Adansa. Gibarugan sa mga abogado ni Oy na walay saktong kamanduan gikan sa Clerk of the Commission of the Electoral Contest Adjudication Department sa Comelec para pugnan sa PDOC ang proklamasyon sa daog ng kandidato. The duty of the PDOC is ministerial, therefore, Provincial Election Supervisor and PDOC Sir Adansa has no decision whatsoever to suspend or hold of Oy's proclamation based on a more allegation of a phone call from the Comelec chair. Mao ni ang explanation ng abogado ni Oy. Patrol na may related basa sa Angel Broadcasting online. Okay, daghang salamat Angel Patrol numero 9, Angel Jimarayo Subasa. Dirita sa balitang sports sa mga ka-Angel, ginulat ngayon ng Memphis Grizzlies ang powerhouse team sa Golden State Warriors matapos nambakan nila sa score na 134.95 sa Game 5 ng NBA semifinal sa Western Conference. Dahil dito napuwersa ng Memphis ang serye para umabot sa Game 6. Sa kabila nito, abanse pa rin naman ang Warriors na may 3 panalo. Ang nakagulat sa diskarte ng Memphis ay nagtala rin sa kupunan ng kanilang high score performance sa post-season history ng franchise. Ang panalo ng Memphis ay sa kabila nang hindi pa rin nakakalaro ang kanilang all-star guard na si Ja Morant. Kanuhang balitang sports sa mga ka-Angel, tinanghala bilang highest paid athletes ng Forbes si football star Lionel Messi. Base sa Forbes na mayroong kita ang Paris Saint-Germain star na 130 million US dollar kada taon. Nagmula ang kita nito sa 75 million kada taon sa soccer habang 55 million US dollar mula sa sponsorship deal at endorsement. Sa nasabing listahan ay halos lahat ang nasa top 10 ay ang mga kalalakihan. Nasa pangalawang pwesto kasi si NBA star LeBron James na mayroong kita na 121.2 million US dollar. Pangatlo naman si Cristiano Ronaldo, 115 million US dollar. Pang-apat si Neymar, 95 million US dollar. Panglima si Golden State Warriors Stephen Curry, 92.8 million US dollar. Pang-anim si Brooklyn Nets star Kevin Durant, 92.1 million US dollar. Pang-pito si tennis star Roger Federer, 90.7 million US dollar. Pang-walo si boxing star Canelo Alvarez, 90 million US dollar. Pang-siyam si US football star Tom Brady, 83.9 million US dollar. At Milwaukee Bucks star Giannis Antetokounmpo, 80.9 million US dollar mga ka-Angel. Okay, ito sa kanawaton karon mga ka-Angel, naka-standby na karon sa Pikas Tawak si Angel Patrol numero 7. Angel Mon Carcalias mga ka-Angel, ato nga dawaton. Comelec daw magpahigayon og special election sa Shanghai. Ato dawaton si Angel Mon Carcalias. Angel Mon, sa imong mga balita, kamen. Ang Commission on Election mo pahigayon special election sa Shanghai, China. Uman nga wala makabuto ang mga Pilipino tungod sa padayong lockdown gumikan sa COVID-19. Matod ni Acting Comelec spokesperson John Ray C. Lujanko atol sa press briefing nga kanito karong adlaw nga Biyernes, Mayo 13. Nasayran ang Shanghai adunay 1,991 ka mga registered overseas Filipino voters. Ang spokesperson niangkon nga ang sitwasyon sa Shanghai mao'y nakapalangay sa transmission sa tanang certificates of canvass kung COC sa overseas absentee voting. Sabay 16 ka mga electronically generated COCs. Ang Comelec nakadawat na sa 25 nini gawas lamang sa usa ka COC nga wala pa madawat og kini mao ang sa Hong Kong. Ang abogado mitinaw nga ang Hong Kong COC naglangkob sa Hong Kong, Macau ug mainland China. Lakip niini ang Shanghai aron na matagaan og sulbad ang problema. Ang Comelec anbang posibleng mo isyo og resolusyon alang sa Hong Kong nga mo generate sa COC og dili na magpaabot pa sa Shanghai.
Ikan din sa kong nemotakan, Patrol Numero City, Angel Mon Carcalis reporting live sa Angel Broadcasting News Live. Okay, daghang salamat Angel Patrol Numero 7, Angel Mon Carcalyas. Oras karon mga ka-Angel, 42 minutos na nakalipas ang alas 4 sa hapon. Narita sa laing balitang espesyal, isang 38 anyos na lalaki sa Venezuela ang inaristo matapos magpanggap ng isang doktor sa pagsasagawa ng contraceptive implant surgery sa stick ng lollipop. Ang laman pala ng inilagay sa katawan ng pasyente. Nireklamo si Jose Daniel Lopez ng mahigit 25 kababainhan dahil sa implant itong lollipop stick sa kanilang braso. Ayon sa isang nagreklamo, nagpakilala sa isang OB-GYN si Lopez at nagsasagawa ito ng implanon procedure sa murang halaga. Ang implanon ay isang contraceptive implant kung saan inilagay ang isang maliit na device sa loob ng balat ng braso. Ang maliit na device ay nagre-release ng hormones na pumipigil sa pagbubuntis ng babae. Sa kalamang natuklasan ng biktima ni Lopez na piki ang implanon na nilagay sa kanya nang siya ay biglang nabuntis ang kanilang asawa. Nang magpatingin siya sa doktor, natuklasan na stick ng lollipop lamang pala ang na-implant sa braso niya. Magkahugis at magkasukat ang implanon at ang stick ng lollipop. Kumalat sa social media website ang scam ni Lopez at ito ang naging dahilan para magtago ito sa Il Castaño, Aragua. Agad din naman siyang nahuli sa mga otoridad. Kung saan nawaton karon mga ka-Angel, ang report gikan ni Angel Patrol Efren Lucia. Sa iyang balita mga ka-Angel ato sa aninagon karon. Ang balita karon ni Angel Patrol numero 5, Angel Efren Lucia. Angel Efren, alang sa imo mga balita, kamen. Usa ka biker ang nahit-aran sa usa ka motorsiklo sa dihang mopauli na unta sa Cagayan de Oro City. Ang bikers mayong pagkamumo sa bikers o gitawag dayon dali sa rescue team sa Libuna o pila-pila ka mga gutlo. Karga ang bikers padulong sa hospital sa Cagayan de Oro City uban sayang bike. Ang motorsiklo nga nakabangga hit and run ang labas o kinsaman kadong nakakita sa motor nga Yamaha color red. Palihog lang pag-report sa kapulisan kay kini nakabangga og tao hit and run ang labas. Dini sa komunikasyon ganun sa France Lucia. Live report Angel Broadcasting News Online. Okay, daghang salamat Angel Patrol numero 5, Angel Efren Lucia. Dito mga ka-Angel sa balita nga showbiz. Inasag ng social media personality, comedian actress na si Aura Briguela ang kanyang katahimikan hingil sa sitwasyon ng relasyon ng vlogger YouTuber na si Sinab Harake at rapper singer-songwriter na si Darrell Roes o mas kilala bilang isang Kostakli. Sa naging video interview ng Mother's Day episode ni multimedia star Tony Gonzaga, matatandaan nga naging emosyonal ang kaibigan ni Aura na si Jinab sa kanyang sa pagbabahagi ng kwento sa kanyang naranasang sakripisyo at paghihirap sa buhay bilang isang ina at partner sa nasabing rapper. Nabatid ng isang bisis dumaan sa alanganin ang relasyon ng dalawa kung saan nakunan pa si Sinab sa kanya parang sikan bibi dahil sa nakaranas itong stress at anxiety. Sa naging patutsada ni Aura sa kanyang Twitter account at tinatamaan niya ang rapper na si Kostakli kung saan naging makapal umano ang mukha nito dahil kahit huling-huli na ang ginagawang pagkakamali nito kay ZB at hirap pa rin itong umamin sa kanyang kalukuhan.
Diyan po nagtatapos sa mga ka-angel ang ato ang balita karong hapuna. Dito ta mga ka-angel sa ato ang naghatag og shout out. Michelle Latago mayong hapon mga ka-angel. Okay, dyan po nagtatapos sa mga ka-angel ang atong programang Angel News Patrol Afternoon Edition. Nagalan sa kinatibok ang persa sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Ngayon tagapagbalita, Ryan na si Ricol Molo. Bansa to ang team sa to ang pikas tawag ato ang program in charge. Si Angel Ross Dinya ato ang naghatag og balita. Si Angel Shen Sulugan ato ang news writer. Mga reporters na ganang iyang dapit si Angel Totong Sambas, Angel Mon, Angel Efren ug Angel Jima Rayos Ubasa. Ako si Angel Patrol numero 1 Ryan Circle Molo. Nagbabalita karong hapon na ang Angel News Patrol Afternoon Edition. Daghang salamat at ang ugmang buntaga. Iyang programa ugba mga ka-angel sa balita sa buntag alas 8, alas 7 alas 8. Si Angel balita, update balita sa Sabado mga ka-angel Saturday edition. Si Angel Totong Sambas man sa Saturday edition. Gisunod usab mga ka-angel ang Mommy at Homes. Kuman sa Mommy at Homes mga ka-angel 9 to 10, 10 to 11 sunod usab ang kinitawag Kumusta OFW. Man sa Kumusta FW, sundan na pa dahil mga ka-angel ang pagka alas 12 mga ka-angel ang kinitawag og reporter sa Songbox. Wala na alas 3 mga ka-angel sa programa ni Atit Arcis Dobria. Wala na mga ka-angel. Naray something nga kakulian mo na nga dili ninyo makita ang programa ni Atit Arcis Dobria mga ka-angel ang Angel Express ay ang siyang programa mga ka-angel kada Sabado. Alas 3 ngadto sa alas 4 wala na mga ka-angel. So ato nang gimob sa alas 3 to alas 4 ba ang programa ni Richelle Tago. Alam mo Richelle, nakamonitor magkakaroon ugma imong programa 3 to 4. Ang programa kumusta naman maka-report maka-anhin na ka dire sa studio ang The Millennial Chikahan mga ka-angel. Mandayon sa 3 to 4, 4 to 5 dayon mga ka-angel. Ay sa tuwang Angel Eye Reporter si Totong Sambas. Totong Sambas, sorry. Ang Angel Eye Reporters mga ka-angel si Ayan Philip Zia. Kaya nga programa mga ka-angel. So wala na ko igong oras mga ka-angel at ang iugmang buntaga. Salamat ang inyong tanan sa inyong pag-kooperar, sa inyong paghatag gayon aron makalantaw nining ato nga sibiyahan mga ka-angel. Ato sa pagpagmusta kadto sa mga Galario, Reynold Galario family dere sa Bugo mga ka-angel. So daghang salamat mga ka-angel o gadalay go ng Diyos. Ang Sabal General Hospital nagkinahanglan karon og mga aplikante alang ning mosunod nga bakanteng posisyon: IT staff and property custodian, registered nurse, registered medical technologist. Sa mga interesadong ma-apply, mahimong moduso sa ilang resume o application letter sa Sabal Hospital Human Resource Manager nga nahimutang sa 292 Don Apolinar Ville Street, Cagayan de Oro City. Kumusta OFW? Palatuntunang alay natin sa ating mga kababayang nasa labas ng bansa. Kumusta OFW? Asama sina Moncar Calyas at Jima Rayos Ubasa. Sinong mapalad? Sino ang kaawa-awa? Kami bang halos ng buhay ay ialay sa bansa? Bagong bayani ng sandata ay luha. Alang sa lamian nga merienda sa imong pamilya, apoy recipe ang tubag. Sila magluto sa masaputo cheese, maha sa pinsapin, chicken lumpiang Shanghai with cheese. Alang sa imong order, bisitay si Miss Apple Ubasa Black sa Zone 5 Bugu, Cagayan de Oro or text or call 0955-9821-369.
Tanang masugid nga tigpaminaw sa Angel Broadcasting sa Cagayan de Oro City. Mayong adlaw sa inyo ug salamat sa inyong kanunay nga suporta sa Philippine Army. Nagkinanglan kabag sticker design sa imong sakyanan, car tent o windshield replacement. Dinya Arts sticker design ang tubag anyana tungod eksperto sila sa maong serbisyo. Mga moms, narito na ang programang tatalakay at magbabahagi ng mga karanasan sa loob ng tahanan. Mommy at Home, kasama ang dalawang maming walang kinakatakutang trabaho sa loob ng tahanan. Si Angel, Mommy Jim at Angel, Mommy Lynn. Dito lang sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Samahan natin sila, mga mami. We would like to thank the following major sponsor: Honorable Councilor Alan Magsayo, Tablon, Barangay Councilor and Family, and Honorable Councilor Romeo Bacaro, Tablon, Barangay Councilor and Family.